Showbiz Fanatics, Tape Incorporated, abay ipinahiya or sinupalpal ng isang malaking kumpanya laban sa TVJ. Ang lahat ng yan. But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. Bago tayo magpatuloy sa ating updates for today's video, of course, nais ko po muna magpasalamat sa lahat po ng mga legit viewers, subscribers, and legit Davercats natin na lagi nag-aabang at umaantabay sa lahat ng ating mga updates. Maraming salamat po. Sa pagpasok pa lang po ng Enero ngayong taong 2024 ay puro positibo na nga ang dumarating na balita patungkol po dito sa ating pong TVJ, no? Patungkol sa Eat Bulaga, yung pinaka-original Eat Bulaga. Ganon din naman, may iba't ibang, yung mga news naman po na nanggagaling or yung mga news po na yan is nakalathala sa mga news online. Pero yung mga balita, yung good news na inilalabas naman ng kabilang kampo ay galing lang dun sa mga pro-tape, no? Yung mga vloggers po nila na nagpapakalat ng mga fake news at kung ano-ano pang mga good news daw, no? Pero hindi naman natin nababalitaan. So this time, eto na nga, no, dahil may maganda pong balita. Dahil kung matatandaan po ninyo, meron po silang inilabas na survey. Sinasabi daw di umano nila na meron daw nung mga pro-tape na to, even po yung programa itself, na tinatanong daw ng tape ang lahat ng mga tao dun sa survey nila kung sino raw yung natatandaan pag sinabing Eat Bulaga. At sinasabi daw di umano ng ilan sa mga nakausap po nila na kapag sinabi daw Eat Bulaga, ang natatandaan ng tao ay si Isko Moreno, Paulo Contis at si Betong Sumaya. Nawala nga si nawala sa picture si itong isang maliit, no? Anong pangalan nitong si Duwende, yung bumaganap na Duwende. So dito po pinatunayan po nila na talagang hindi talaga accurate yung ilan sa mga inilalabas nilang data, kasi sabi po nila na out of ilan yung na-interview nila, baka sila rin din yung nagsabi nun, di ba? Na sila na raw ang natatandaan ng tao. Pero meron pong isang legit na kumpanya na naglabas ng kanila pong sariling survey. At lumalabas po sa survey na ito na 7 out of 10 Pilipinos ay mas natutuwa, no? Mas natutuwa nung nabawi na nga, no, ng TVJ, na ipanalo ng TVJ and trademark nilang Eat Bulaga. So, ano po yung sinasabi nila sa survey? Na natutuwa daw ang mga tao at natatandaan ng tao yung pangalan ng tatlong gunggong na yun, na sila daw ang natatandaan pag Eat Bulaga. Kaya alam nyo po, bukod po sa mga bagay na ganun ginagawa nila, kasi nagpapabango sila sa publiko. Yun pong isa sa mga isa sa mga dahilan yan kung bakit talagang todo-todo yung paglalavi nila, pagbebenta nila, pagsasabi nila ng magagandang bagay patungkol sa show. Pero in realization naman talaga, kung talagang susumahin natin, ang TVJ pa rin naman talaga ang totoo at original, 'di ba? At sila lang po talaga ang bumabali nun. And this time, eto na nga, dahil this January, etong Enero nga, ay inaasahan po natin na matapos po or bago matapos ang buwan ng January, ay magkakaroon na, ibababa na po, no? Wag naman sana na patagalin pa ng Marikina Regional Trial Court yung injunction na inaantay po natin. Kasi kung yung IPO po is talagang yung IPO po is 2 beses nang kinakansela, no? Talagang kumbaga nakapag-decide na talaga sila na si Sir Joey De Leon ang tunay na nagmamay-ari, no? At nabigyan ng permit to use the trademark Eat Bulaga. Kung yun po pinapalagpas nila, talagang inaantay pa po nila yung manggagaling sa Marikina Regional Trial Court. Ano pong magiging noon? Ano po ang magiging parang kumbaga binabypass po nila yung kaso, binabypass po nila yung desisyon ng IPO. Doon pa lang, 'di ba? Pero pilit pa rin nilang inilalabas yung ibinigay na permiso ng IPO na hanggang 2025 ata yun, parang gano'n, no? Na gagamitin nila yung title.
Pero this time, this January, nanganganib na nga, hindi natin alam. Pero ang alam ko po, naghahanda na rin sila para sa bagong title, which is daw yung Happy EB. Tinanggal nila yung EB Happy, binaligtad ng Happy EB. Hindi ko alam kung ano pong mga nasa isip nitong mga to. So anyways, narito naman ang ilan sa mga komentong napili po natin mula naman sa mga legit viewers and subscribers po natin. Magbasa tayo at magre-react tayo sa ilan sa mga komento po ninyo. Unahin po natin ang komento mula kay Sky Wizard. Wala bang writers ang Fake Incorporated? Bakit nangongopya lang? True. Diba yun ang pinagtataka natin? Meron naman po silang hinahire. Pero ang alam ko po for the longest time that I've been binabantayan tong case na to, ito pong TBJ, ilang buwan na rin tayo nagde-defend sa kanila. Pero parang wala po silang mahanap na na writers talaga. Diba si Echo nga umalis? Kasi parang hindi raw mga writers yung mga nandoon. Sabi po ni Joker 765, OGMA 7 Tape Incorporated na mayayabang na ayaw magpatalo. Nasa na ang yabang ng mga host? Mahaba pa ba ang laban ha, Paulo Contis? Isko, ayaw nyo na lang manahimik kaya kayo? Na pag-uusapan kasi wala kayong tigil. True. Diba? Talagang, ibang klase talaga dahil yun nga, katulad nga na sinasabi natin, 'di ba, na parang sila yung ginagamit ng tape para magsalita imbis na ang tape ang humarap sa publiko. Pero sila po yung nagsasalita, kaya sila ngayon ang napapunching bag. And of course, sabi naman ni Miss Pepper de la Cruz, pareha silang maganda, iba lang ang charisma ni Atasha kaysa kay Cassie. Yun. So, ito naman po yung parang nagkakaroon ng comparison between them, na dito kay Cassie at saka kay Atasha. Pero sabi nga natin, iba-iba naman talaga sila ng karakter, iba-iba sila ng pinagmulan, at ibang-iba din kung ano yung mga inabot na ni Atasha. Kasi si Atasha po talagang nag-aral muna bago mag-artista Kumaga parang inaral niya muna lahat. Ngayon kapag ready na siya, kasi alam niyang ang showbiz ay hindi forever. So kailangan talaga niya na paghandaan, diba? So, another comment, sabi ni Mr. Mendoza Joby. Happy New Year, Ma'am Darreds. Happy New Year din po, sir. And salamat po dahil hanggang 2024 nagkita-kita pa rin tayo. Nandyan pa rin po kayo sa mga suporta, maging sa Facebook page ko. Nakikita ko po yung mga comments po ninyo doon. At salamat po. And Mr. Romy Obispo also said, magandang tanghali, Ma'am Darreds. Happy New Year pa rin po. Ayun, happy and blessed New Year to everyone. Alam ko po na mas magiging maganda ang takbo ng New Year natin 2024 dahil makukuha na po ng TBJ yung tamang hustisya para sa kanila. And also, may nag-comment pa sabi pa niya, Mark Glorence Macas, magandang hali sa inyo lahat at sa iyo TBJ sa Itbulaga. Pa-shoutout Mary Ann Shane, Abru Michelle Salas, Priscilla Shaw, Amsi Abru Eliza, Abru Emalin, Abru Janela, Abru from Jagna Bohol, Visayas, Philippines. God bless. Hashtag celebrity updates. Hashtag TBJ on TV5 and hashtag Itbulaga TV5. So ito po yung kanyang komento. Hello po sa lahat ng mga kababayan natin from Visayas. At maraming salamat po sa mga Salas family and Abru family na lagi pong nag-aabang at umaantabay sa mga videos natin. Maraming salamat po dahil lagi po kayong nanonood sa mga updates po natin. So, that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe. And please don't forget to follow my Facebook page, Darreds TV. God bless everyone. See you on my next vlog.